Okay, so number 10. One side of the equilateral triangle is along the line 12x plus 5y less 26 is equal to 0. And the opposite vertex is on the line 12x plus 5y plus 13 is equal to 0. Find the area of the triangle. Okay, so kung mapapansin natin, yung dalawang line natin ay parallel. Since parehas sila na 12 ang coefficient ng x, parehas din ang coefficient ng y, which is 5. Okay, so kung sila ay parallel, ayan, sige, higrap muna natin yung dalawang line. Ano ba ang slope ng line na ito? Iyan ay negative. Tama ba? Kasi kung yung 12 natin ililipat natin dito, okay, magiging negative yung 12. Yung y natin dito, positive pa rin. So, the slope is negative. So, parehas sila ng slope. So, drawing na lang natin. Assuming na ito yung dalawang line. O, ayan. Malamang ganyan siguro yung line natin. Okay? Equilateral daw, sabi ng problem. Equilateral na triangle. So, if that is equilateral, i-extend na lang natin dito para mas malinis. So, malamang ito yung triangle. Equilateral. Pare-parehas lahat ng sides. Ito, tawagin natin na si A, si B, ito si C. Pare-parehas yan. Okay? So, paano bang pagkuha ng triangle, no? So, maraming formula. No? Heron's formula, 1/2 BH, and ano pa ba yung iba? Area is equal to, kapag equilateral is 1/2 AB sin theta. Kung ano yung included angle, halimbawa ito ay theta, yun yung magiging area. Ano pa ba? Sige, yan na lang. Maraming formula, no? So, yan na lang yung gamitin natin. AB sin ng theta. So, ano yung theta? Since yan ay equilateral class, yan ay 60 degrees. So, okay na to. So, what is A? What is B? So, yun ang problema. Since ito ay parehas, no? A tsaka B. So, isa na lang ang hanapin natin dyan. Makukuha na natin yung area. Since ito class ay parallel, so, mayroon tayong makukuhang ito, diba? So, yan yung magiging H ng triangle. If this will be our base, yung A. Sige. So, paano ba? Paano makukuha si H? So, yun, no? Kunin mo lang yung Y ng line na ito, tsaka yung Y na, Y-intercept ng line na ito, tsaka yung Y-intercept ng line na ito, makukuha mo na agad yung H. So, paano ba makukuha yung H? Diba? H is equal to Y-intercept, B. Sorry. B pala ni B1 less B2 cosine ng theta. So, ano ba si B1? Ang B1 natin dito, ilipat lang natin doon. So, positive 26. That is 26 over 5. O, diba? So, 26 over 5 minus. Ito naman sa kabila, negative 13 over 5. So, magiging positive na ito. Cosine ng 60 degrees. So, ito ay 26 plus 13 divided by 5. So, 26 plus 13 divided by 5. So, cosine 60 is 1/2. Tama ba? Times 0.5. So, that is 39 over 10 yung H. So, ayan, no? Okay na. So, about si A. So, ang A natin dyan is si A parehas kay B, no? A is equal to B. So, B na lang kukunin natin. So, okay naman na si theta. So, what is B in terms of H? So, makikita natin dyan na cosine theta is equal to, sorry. Mayroong mali dito. Yung theta pala natin dito, yun yung slope, no? Theta. Mali. Tuloy. Tawagin na lang natin ito na theta na pala yun.
So, yung ito na lang, beta na lang ilagay natin dito. Yan, beta na lang. Dapat pala ang gamitin natin dito ay beta. So, paano ba makukuha si beta? Beta is equal to tangent negative 1 ng slope. So, that is tangent negative 1 ng, ano yung ba yung m natin dito? So, dito sa line, ang m natin dito is negative 12 over 5. Oh. So, this is equal to negative 67.3801 degrees. Sige. So, yung h na dito is equal to, ano ba yung h? 26 over 5 plus 13 over 5 cosine ng 67.3801. Huwag natin ilagay yung negative kasi distance naman, ang unit niya palagi ay positive, no? 26 over 5 plus 13 over 5 times cosine ng 67.3801. So, that is sakto na 3 yung kanyang tama. Kanyang h. Sige, sana na ulit si b. B in terms of h. So, that is sine, no? Sine ng theta is equal to h over b. So, b therefore is 3 over sine ng 60 degrees. So, b is, si b, 3 over sine ng 60, 2 square root of 3. So, the area now is magiging 1/2 ng b square sine ng 60 degrees. So, magkakancel pala yun, 1/2 times 2 square root of 3 and then sine ng 60 degrees. So, area is equal to 2 square root of 3 times sine ng 60 3 times 1/2. So, this is 1.5 square units. Yan. Mali pala, class. Naka-square pala dapat ito. So, yung lalabas na sagot dito ay 3 square root of 3. Okay, so number 11, determine b such that 3x plus 2y less 7 is equal to 0 is perpendicular to 2x plus by plus 2 is equal to 0. Okay, so the answer here is 3, class. Okay, bakit 3? Class, kapag parallel lines, di ba parehas sila ng coefficient? Now dito, nagkabaliktad. Yung coefficient ni x dito, naging coefficient ni y dito, kaya lang magkaiba sila ng sign. Or pwede rin naman na parehas sila ng sign dito, positive ito, positive yun, pero isa dito ang negative. Okay? So anyway, proof pa rin natin. Ang m1 is equal to negative 1 over, ang m2 natin, that is equal to negative 1 over m1. Sige. Ano ba ang slope dito ni m1? m1 is equal to, by the power of imagination, lipat mo sa kabila, negative 3 over 2. Tama ba? Negative 3 over 2. Okay. So, yung second equation natin, yung m2 natin dito, 2x less
by plus 2 is equal to 0. So, m2 is equal to, magiging positive na to, b. 2 over b. Okay? So, ano yung m2? m2 is 2 over b. So, m2 is equal to 2 over b is equal to negative 1 over m1 is negative 3 over 2. So, magiging positive 2 over b is equal to 2 over 3. So, therefore, b is equal to 3. Okay, next, number 12. Find the smallest angle between the lines 2x plus y less 8 is equal to 0 and x plus 3y plus 4 is equal to 0. So, both lines, ang slope nila ay negative. Tama ba? Yes, negative, no? Okay, so kung parehas na negative, huwag na natin i-plot. Gawa na lang tayo dito ng dalawang line. Ayan. Basta pa ganyan ang slope ng direksyon ng negative ang slope. Okay? So, ano daw yung smallest? So, obvious naman na ang smallest ay ito. Tawagin na lang natin na alpha. No? Ang largest naman ay ito. Tawagin na lang natin na beta. So, alpha. Yan ang hahanapin natin. Pero, paano mahanap yung angle na yan? Ganito lang yan, class. Merong formula, pero merong mas madali. Hindi ko memorize yung formula. So, kung hindi mo memorize yung formula, ganito na lang gawin mo. So, gawa lang ako ng line parallel dito, tsaka parallel dyan na ito, tsaka ganyan. Ganito lang ang gawin mo. Kunin mo yung ito, angle nyan, tsaka ito, yung angle nito, pag minasin mo. Or that is equal to, tawagin na lang natin na alpha, beta, ano ba? Ito is tangent negative 1 ng, let's say, saan rin ba dito ang ang slope nito ay negative 1 half. Ang slope nito ay negative 1/3. So, malamang ito si 1 half, no? So, let's say, line 1. Ito naman si line 2. Okay? Yung angle na ito, that is equal to tangent M1. Then, yung angle naman na ito, tangent inverse ng M2. Pag minusin mo lang yung angle na ito, tsaka yung angle na yan, yun na yung sagot. Sige, tingnan natin na, ano ba yung M1? M1 is negative 2. Ang M2 naman dito is negative 1 over 3. Okay, so pag minusin natin yan, tangent negative 1 ng negative 1 over 3 minus tangent negative 1 ng negative 2. So, ano yung sagot dito? Shift tangent ng negative 1 over 3 less tangent ng negative, negative 1. Bakit 2 yun? This should be negative 1 half. Baliktad na. Anyway, 1 over 2. Parasin lang naman ang sagot niyan. Sorry. Naka-degrees. Bakit mali na to? Saglit lang. Parang may mali dito. Negative 1 half ba yung equation ng line? Ang M1 dito is negative 2. Sorry. Ang slope naman dito is ito yung negative 1/3. Okay, so tama yung kanina. This is negative 2. Negative 2. Okay.
So that is 45 degrees. So ito yung sagot natin. So alpha is equal to 45 degrees. Ano naman yung beta? Obvious naman na ang beta is equal to 180 degrees less 45 degrees. So yung beta dyan is 135 degrees. So, very obvious naman na ang sagot is 45 degrees. Okay? Number 13, find the equation of a line through 0, 4, which is perpendicular to the line x less 3y is equal to 0. Now, class, kung yung line na tinatanong na yan is perpendicular sa line nito, therefore, yung slope ng line na yon ay negative reciprocal, no? So, yung let's say, ang m x less 3y is equal to 0. So, ang m nito is 1/3. Tama ba? Lipat doon sa kabila. Tama, 1/3. So, dito sa choices, hanapin mo lang yung mga equation na ang slope ay, siyempre, ang slope ng hahanapin mo ay, let's say, 1 na lang ito. 2, that is equal to negative 3. Okay? So, slope nito is negative 3. Yes. Ang slope nito ay negative 3. Hindi na. Ang slope nito ay negative 3. Actually, positive. So, ang slope nito ay negative 3. Okay. Yan. So, letter A is the answer. So, di ba? Ang daling sumagot kapag ganyan ang lalabas sa board exam. Anyway, sige, pakita pa rin natin. Yung long solution. Okay. So, ang slope ng pangalawa is M2. So, meron naman ng points na binanggit. Halimbawa, x less 3y. Ano ba ang x less 3y? Ang slope nito ay 1/3. So, medyo pa ganyan yung, let's say, ito yung line 1, no? Tama, line 1 to. Ang line 2 naman is, assuming na andito yung ating line 2. 0 and 4. 0 and 4 yan. Sige. This is perpendicular. So, meron siyang binigay na point. 0 and then 4. So, kung mapapansin natin, sila ay mag-intersect, no? So, para ma-derive natin yung equation ng line, i-apply lang natin yung, ano ba yung formula na yun? Form pala ng line, that is, y less y1, point slope form, m, x less x1. So, y less, ano ba yung kwan nito? y2. 2 pala to. 2. Okay? Ano yung y nito? 4. Ang slope nito ay reciprocal ng m1, negative 3, x less 0. So, lalabas dyan na y less 4 is equal to negative 3x, or rearrange natin, 3x less y. Bakit less yun? Tama. So, 3x plus y less 4 is equal to 0. So, yan yung equation. So, na-prove natin. Okay? Meron bang isang technique? Kung yung point na ito is dadaanan ng line na yan, yung equation na yan ay magsi-0. Okay? Masasatisfy niya yung equation kapag i-substitute natin yung 0 and 4 sa equation. Sige. Ito ang gawin. So, i-type ang 3 plus y less 4. I-calc mo yan. Magtatanong ng value ng x. Ang ilalagay mong value ng x ay 0. Kasi dadaanan na yung line eh. Okay? 0. Magtatanong ng value ng y. Ang lagay mo dyan ay 4. Dapat masasatisfy niya yung equation. So, magsi-0 dapat. Okay? So, 0. Try natin yung ito. 2 alpha x less
alpha y plus 2. So, i-calc mo yan, 0 and then 4. So, hindi niya satisfy yung equation. So, malamang hindi, no? Hindi. So, that is not the equation. Okay? So, ganun lang yung calculator technique. Number 14, find the equation of a line that passes through -5, -6, and 4, and 3. So, yung pinaka-the best na solution nito, class, or way, para mahanap yung tamang sagot ay yung calculator technique. Okay? So, kaya lang, kung madami yung choices, medyo matatagalan. So, i-substitute natin yung points na yan sa mga equation. So, this is the best way, ha? Ito yung pinaka-sure. Less alpha y, type lang natin ito, less 1. I-calc mo, lagay mo yung -5. Then, -6 na y. 0? Yes, possible. Bakit possible? Meron pang isang point. Calc mo ulit. 4. And then, 3. 0? Yes. So, that means ito yung tamang sagot. So, try natin sa letter B. Calc 4 and then 3. So, yon, mali na kasi hindi na siya nag-0. Okay? So, try naman natin yung -5. Tapos -6. Hindi pa rin siya nag-0. And then, alpha x, letter C, alpha y, plus 8. -5, -6. Hindi siya nag-0. How about 4 and then 3? Hindi pa rin. So, no, wrong. How about yung letter D? So, try nyo na. Meron kasing case, class, na yung isang point dyan, masasatisfy niya yung equation. So, try mo yung dalawa para masigurado. Okay, so yung long method, bayaan nyo na yung long method. So, sa dinami-dami na ng problem na ginawa natin, sinunod natin dito, alam nyo naman na siguro kung paano yung long method. Okay, so proceed tayo sa number 15. Okay, number 15, find the slope of the line having a parametric equation y is equal to 4t plus 6 and x is equal to t plus 1. So, ang gawin natin dito, at yung t dito, kunin natin in terms of x. So, t is equal to x less 1. Then, substitute natin sa equation na ito. So, y is equal to 4, x less 1 plus 6. Or y is equal to 4x less 4 plus 6. So, y equals 4x plus 2. So, the slope is equal to 4, diba? Ayan, o. Slope-intercept form natin siya. Okay, or pwede rin naman yung derivative. So, di ba ang m is equal to dy over dx? So, y is equal to 4t plus 6. So, dy is equal to 4. How about si x is equal to t plus 1? So, dx is equal to over dt pala to. 1. So, dy over dx, m is equal to dy. Dy is 4 dt, and then dx is 1 dt. So, m is equal to 4 pa rin. So, walang pagkakaiba. Okay, so, find the area of the triangle which the line 2x less 3y plus 6 is equal to 0 forms the coordinate axis. So, yung coordinate axis niya sinasabi niya, yung x and then yung y-axis. So, ano ba yung slope ng line na ito? Ang slope niya ay positive, no? Okay, so, pero ano yung kanyang intercepts, no? X and y intercept, yun yung sinasabi niya. Hanapin natin yung x and y intercepts kasi yun yung
tinamaan ng line na yan. Okay, so sige. So para mahanap yung x and y intercepts, so mag-set tayo if x is equal to 0 para mahanap yung y-intercept. So 3y is equal to negative 6. So y is equal to 2. If x is equal to 0, y is equal to 2. Yan. So this is 0 and then 2. How about if y is equal to 0 para mahanap natin yung x-intercept? Y 2x is equal to negative 6. So x is equal to negative 3. So, 1, 2, 3. So, yung triangle natin, this is negative 3 and then 0 ay ito. So, what's the area? O, dali lang yan. Area is equal to 1/2 base times height. Ano yung magiging base mo? Base mo ay 3. Ano yung height mo? 2. So, the answer is 3 square units. 17. Find the equation of a line that bisects the acute angle between the lines 2x plus y is equal to 4 and 4x plus 2y is equal to 7. Okay, para mas maintindihan class, i-draw natin yung mga lines. So, 2x plus y is equal to 4. So, yung slope niya ay positive. Ano yung kanyang y-intercept? 4. Okay? So if x is equal to 0, y is 4. 1, 2, 3, 4. Okay? If y is equal to 0, x is equal to 2. So ito yung line na yan. Line 1. Okay? Next, yung line 2 naman natin. If x is equal to 0, wala to. Y is equal to negative 7 over 2. So, 1, 2, 3.5. Malamang dito, no? Okay? Now, if y is equal to 0 naman, wala tong term na ito, 7 over 4. Ano bang 7 over 4? 7 divided by 4 equals 1.75. So, malamangan dito. Okay? So, ito yung line 2 natin. O, line 2. So, ang tinatanong ng problem, yung line na manghahati sa angle nito. Yung acute angle. Okay? So, hatiin niya to. So, malamang yung line na yun ay ito. Pero ano kaya yung line na yan? So, madali lang yan, no? Kunin mo yung acute angle na yan, divide mo ng 2. Okay? Plus mo yung angle nito. Gets ba? So, kunin mo ito. Kunin mo muna yung buong. Drawing ko na lang ulit. Yan. Yan. Ito. Then, meron tayong kunin mo yung angle na ito magmula dito hanggang doon. Then, kunin mo rin yung angle na ito. Okay? Yan. So, pag minasin mo yung angle na ito at saka yung angle na yan, yun yung acute angle na ito. Tama ba? So, yung acute angle na ito, divide mo ng 2 plus ito. Yun yung angle ng line na yon. Mahirap ba? Sige. Or pwede rin naman na kunin mo yung intersection, yung point of intersection na yan, i-substitute mo sa mga choices. Kapag na-satisfy niya yung equation, yun yung tamang sagot. Okay, sige. Ano ba yung mga choices? Sulat natin yung mga choices. The choices are letter A, 4y is equal to 1. Letter B, 10x less 5y less 10 is equal to 0. Letter C
8x is equal to 15, and letter D, negative 5x plus 43 is equal to 0. Sige. Kunin natin yung intersection. So, yung intersection is, gamit tayo ng calculator technique, mode 5-1, mode 5-1. So, 2, 1, 4, and then 4, negative 2, and then 7. So, yung points na yun ay, itong point na yung intersection ay, lagay natin dito, 15/8, and then 1/4. Okay? So, yung point of intersection na ito, sasubstitute natin sa mga equation nito. Kapag nasatisfy niya yung equation, yun yung tamang sagot. Okay. So, letter A, 4y is equal to 1. Ano ba yung y natin dito? O, pwede, no? Pwede. Kaya lang kasi, yung line naman na ito, binabisect niya yung obtuse angle. Tama ba? Itong angle na ito yung binabisect niya. Yung line na yun ay, ito yung line na yun. Kasi, ang mangyayari, 4y is equal to 1. So, y is equal to 1/4. So, pag ganun siya, horizontal. Okay? So, wrong yan. O, letter B naman. So, kapag substitute natin yung 10 alpha x plus, less 5 alpha y, less 10. I-calc natin yung yung x dito. 15/8. Tapos yung y is 1/4. So, hindi niya na-satisfy. Next, negative 5 alpha x plus plus 43 equals 0. Horizontal. Parang may mali sa problem nito. 43 ba yun? Baka y yun. No? Baka y. Yung 3 na yun. Anyway, hindi naman yung tamang sagot. So, the answer here is letter C. Okay? Yan, no? 15/8. 15/8. Okay? Since siya yung nag-bisect dito. So, yung equation na ito is vertical, no? Vertical yan. So, 8x is equal to 15. So, x is equal to 15/8. Kitang-kita vertical. Walang y na kasama, Walang y na kasama. So, vertical yan. Okay, so, pagkita pa rin natin. Yan. Sige. So, para mapatunayan natin na yun yung tamang sagot. So, ano ba ang slope ng vertical line? Ang slope ng vertical line ay infinite or theta is equal to 90 degrees. Okay? Yan. Vertical. Sige. So, 90. So, tawagin natin ito na alpha. Tapos ito beta. And then theta. No? And then, magmula dito hanggang doon, tawagin natin na kaya ang tawag natin dyan? Alpha, beta, gamma. Gamma na lang, gamma. So, gamma ang hanapin natin dyan. That should be 90 degrees, no? Gamma. Gamma. Bakit theta? Gamma na lang ito. Then, ito yung theta. Theta na lang ito. So, theta. 90 degrees. Theta. Gamma. Sige. Ito. Alpha, gamma, ito. Yung acute angle is equal to alpha less beta. Tama ba? Ano ba ang alpha? That is tangent negative 1 ng itong line na ito. Ang slope ng line na ito ay negative 2 minus tangent negative 1 ng beta. Slope nito line 2 is
positive 2. Okay? So, lumalabas na ang gamma is equal to tangent 2. Shift tangent ng 2 is okay, left. Shift tangent negative 2 less shift tangent ng 2. So, yan ay negative. Bakit 90 yon? Minus yun. Negative. Hindi, mali. Ito, ang slope niyan ay negative 2 ba yun? Tama, negative 2. Tapos ito naman is positive 2. Mali ba dito? Tama, i-divide natin ng 2 ito. Ito yung obtuse angle, no? So, plus 180 natin para makuha yung this is so, plus natin ng 180. Kasi, ito, yung dalawang term na ito, that is negative 126.87 degrees. Okay? So, that means yung buong term na ito, yun yung obtuse angle. So, mag-plus tayo ng 180 para makuha natin yung acute angle. 53.13 degrees yan yung acute angle, no? So, para makuha natin yung theta is equal to, kasi ihahatiin daw nyo ito yung 53.13, 3.13 degrees over 2, plus natin yung beta. So, tangent, negative 1 ng, ano bang beta dito? 2. Yan. Divided by 2. Dapat magna 90 degrees ito, plus shift tangent ng 2. Yun, 90. Sakto na 90. Okay? So, 90 siya, 90. So, confirm.